Paano magpalago ng endive? Kilalang endive na, medyo mapait. At totoo naman ito, pero napakabuti para sa iyo. Gustong gusto ko itong kainin na may matamis na dressing. Napakainam nito tuwing taglagas. Para sa akin, yan ang pinakamalaking bentahe nito. Maganda ang ani nito mula huling bahagi ng tag-init hanggang taglagas, kahit hanggang Nobyembre. At umaabot pa ng Disyembre sa labas, kahit walang proteksyon kung hindi malamig ang panahon. Pinapalago rin namin ito sa may proteksyon sa buong taglamig. Maraming pagpipilian at mas matibay ito sa taglagas at taglamig kumpara sa litsugas na madaling kapitan ng amag. Ang mga dahon ay numinipis kapag humihina ang sikat ng araw, lalo na tuwing Oktubre. At kahit paano, patuloy lang na tumutubo ang mga endive na ito. Kaya nagtatanim kami na medyo huli na. At may ilan na ako mismo ang nagtanim. Sa pamamagitan lang ng pagwiwisik ng buto ng manipis sa ibabaw ng tray ay isa ng opsyon. Maglagay lang ng manipis na compost sa ibabaw ng buto, huwag susobra. Dapat kasing kapal lang ng buto ang compost. Panatilihing mamasa-masa. Taginit na yun at nagtatanim ka ng endive na yung Agosto. At ang ginagawa ko dito ay ilalagay ko ang tray na yan sa ilalim ng bangko. Kaya siguro hindi ito naarawan sa unang 5 araw. At kapag nakita mong tumutubo na ito, ilalagay mo na ito sa ibabaw para makuha ang buong liwanag. Itinanim ito siyam na araw na ang nakalipas. Itinanim ang mga ito 1 linggo na ang nakalipas para ipakita kung gaano kalakas silang tumubo. Ito naman ay Deva, isang uri ng Scarol endive. Kaya 2 uri ito. Ang Scarol ay malapad ang dahon at tumutubo sa taniman. At ang Frizzy naman ay yung may bingaw-bingaw na dahon na may magaganda at kaakit-akit na mga dahon na mas mapait sa totoo lang. Ang mga Scarol na uri, particular ang Escaria gruna at Deva, 2 klase, ay mas matamis, masasabi ko, kaysa sa karaniwang endives. Alam mo, nababawasan talaga ang posibleng kapaitan. Pareho lang din ang paglilipat ng punla sa litsugas at ibang gulay. Paglipat lang ng mga punla ng ganun o pag-angat gamit lang ang kasangkapang bilugan, ang dulo, at ilalagay sila. Gagawa lang ako ng butas sa tray na may laman na, kaya ang compost ay medyo piniga at pinapasok ko ito ng maayos. Makikita mong gumat dito. Hindi ito naging madali dahil masyado ko itong pinatagal. Mas okay sana kung nailipat ko na ito 3 araw na ang nakalipas, kahit 4 na araw pa lang sila. At iyon ang nangyari dito dahil galing din ito sa parehong pagtatanim. Ang mga ito ay nailipat na at makikita mong malalakas na sila. At ang bentahe ng paglilipat ay nakakakuha ka ng punong tray. Maaring gumamit ng tray, gumawa ng maliliit na butas, maglagay ng 2 buto, at piliin ang pinakamalakas. Disbentahe nito, hindi pantay ang pagtubo at hindi lahat ng tray mapupuno. Madalas may 1 o 2 na hindi tutubo. Galing talaga ito sa mga butong inipon sa bahay, kaya laging may pagkakaiba. Pwede ka rin gumamit ng mas maliit na tray tulad dito. Isa ito sa mga tray ko na may 15 butas. Ako mismo ang nagdisenyo ng mga module tray na ito. At ang layunin natin ay mapalago sila mula sa yugtong yon hanggang dito. Kahit iba ang uri ng endive, pareho lang ang prinsipyo. Ay hindi lalampas ng 2 linggo. Kaya sa loob ng 2 linggo, ang mga munting punla na may 2 dahon ay pwede nang lumaki at maging isang halaman na handang-handa ng ilabas. 3 araw na namin itinanim ang mga iyon para may ideya kayo. Kaya may iba-ibang opsyon ka. Pero sa tag-init ay ayokong patagalin pa ito dahil dito mayroon ka ng maganda at matibay na ugat kahit kaunti lang ang compost. Kaya kailangan na itong itanim sa lupa agad-agad. Kung patatagalin mo pa sila, mas tataas ang tsansa ng transplant shock at mas tatagal sila mag-ugat at tumubo. Kaya na yon, pupunta tayo sa taniman kung saan. Noong Hunyo 20, ang pinakamaaga kong pagtatanim na yung taon. At ito rin ang pinakamaagang inirekomenda kong panahon para magtanim ng endive. Kung itatanim sa tagsibol, mamumulaklak sila sa kalagitnaan hanggang huling bahagi ng tagsibol. Maghintay ka hanggang matapos. Sa panahong ito ng solstice, may tag-init at taglagas para magbigay ng ani. Kung gayon ka palang magtatanim, malapit na ang katapusan ng Agosto. Iyon na ang huli kong pagtatanim sa labas. Di man sila lumaki ng husto, gaganda sila sa Oktubre at Nobyembre.
kung kailan mahalaga sila. At pagkatapos ay magtatanim ulit kami agad, sa totoo lang, mga ika-5 o ika-10 ng Setyembre. Para magkaroon ng halamang pwedeng ilagay sa polytunnel o greenhouse at maani buong taglamig. At ang gusto kong ipakita sa inyo sa susunod na bahagi ay mga opsyon sa pag-aani. Kung hahayaan bang lumaki ng husto ang mga ito o pipitasin isa-isa ang mga dahon. Dito, may 2 uri na tumubo mula sa mas maagang pagtatanim noong Hunyo 20 at itinanim sa lupa noong Hulyo 9. Malalaking Scarol endive ito at hindi pa namin sila napipitas, kaya siguro lumaki sila ng ganito. Ang bilis nilang lumaki at mahusay tumubo, kaya mag-aani ako ng isa sa dulo bilang buo o ubod. Pero bago iyon, gusto kong ipakita sa inyo ang pagpitas ng dahon ng endive, parang litsugas. Tinatanggal ang mga panlabas na dahon sa kulot na endive. Hindi ito halata sa unang pitas. Pangalawang pitas na ito, kaya mas madali ang una. Nasa lupa talaga sila. Pero makikita mo ang pagkakaiba dito. Halimbawa, ang 2 dahon na ito ay talagang magpapakita nito. Iyan ang mas matanda at mas madilim na berdeng panlabas na dahon kumpara sa mas bata at kulot na dahon. At kumpara ito sa salad, itatapon ko na lang yan para gawing compost dahil medyo matigas na yan at ganyan. Maliit na yan. Depende kung marami kang dahon. I-recommend ako na huwag mong pilitin kainin lahat, lalo na sa unang bahagi ng pamimitas. Dahil ang napapansin namin ay mas malalaki ang dahon ng mga halamang ito kapag bata pa sila. At habang tumatanda sila at papasok na tayo sa taglagas na mas maikli ang mga araw, mas tumarami ang mga dahon at nagiging mas malambot, medyo mas kulot. Ganito na ang itsura nila, palatandaan din ito kung ilan ang pwede mong pitasin at pwede mo pa silang pitasin. Habang papasok ang taglagas, mas marami kang makukuhang ganitong dahon kapag nag-aalaga ka lingguhan. Magaganda ang mga dahon, kaya masaya ako. Pwede na silang ilagay sa basket. At kapag napunta naman tayo sa Scarol, medyo iba ito dahil hindi pa ito napipitas. Maraming hindi pumasa dito. Kaya ginagamit ko pa rin ang parehong paraan ng pagtanggal ng panlabas na dahon. Minsan 2 o 3 sabay-sabay. Para sa pagpitas ng dahon, ang lagi kong hinahanap ay tanggalin ang tangkay ng bawat dahon. Ayokong maraming bahagi ng dahon ang maiwan. Ang tangkay ay nakakabit sa pangunahing tangkay ng endive. Ang mga tangkay ay nasa mga dahon at ang stem ay ang katawan ng halaman. Kaya hindi pa natin makikita ngayon ang magiging kalalabasan. Pero parang katulad ng sa litsugas na meron ka, nagiging parang puno ang katawan nito. Ang stem at mga dahon sa ibaba ay patuloy mong pwedeng pitasin at laging nandyan para sa'yo at madali lang tanggalin. Hindi mo iniiwan ang mga dahon sa ibaba. Karamihan ng dahon, gaya ng nakikita mo, ay nagiging dilaw, lalo na sa endive, dikit sila sa lupa. Nananatili lang sila doon at iyon ay senyales para dumating ang mga suso. At gustong-gusto ng mga suso ang mga dahon ng endive. Pero sa totoo lang, ang bahagi na pinakakinakain nila, hindi ko alam kung makikita natin dito, ay sa ilalim ng mga tangkay na ito. Sa katunayan, hindi. Napakalinis niyan dahil nagkaroon tayo ng maraming tuyong panahon na iyong taginit. Madalas makikita ang maliliit na kayumangging marka na pinsala ng mga slug, pero tinatanggalan namin at maganda pa rin ang dahon mo. Malalaki na kasi ang dahon, kaya ilalagay na lang sa compost. Ngayon, napupunta na tayo sa mas magagandang dahon, yung mga ganito. At kung tatanggalin ko muna ang mga ito, medyo malaki na yan, ilalagay sa compost. Kaya tinatanggal ko na yung parang gitnang bahagi sa puntong ito. At pagkatapos, pupunta tayo papalapit sa puso o ulo. At kailangan nating gawin ulit ang parehong desisyon. Ilan ang kukunin bago itigil ang pagpitas? Pinakamaganda ang mga dahon na yon. Ang gaganda ng mga ito. Tingnan mo, medyo dilaw lang. Ibig sabihin, medyo namutla na. Talagang, sa totoo lang, medyo matamis. Masarap kainin bilang merienda, kahit mag-isa lang. Madalas ko rin gawin yun tuwing umaga dito. Pumipitas ng dahon bago mag-almusal. Para sa akin, ito ang isa sa pinakamagandang simula ng araw. Kaya iiwan ko na lang yan bilang halimbawa. At sa huli, kukunin ko na ang aking kutsilyo. Kapag pinutol ko ito, tapos na ang usapan.
Hindi na ito tutubo pa, kaya medyo nag-aatubili talaga akong gawin ito kung tutuusin. Pwede mong putulin sa mas mataas na bahagi. Siguro gagawin ko yon. Makuha mo pa rin ang parehong epekto sa mga dahon. Pero bago yon, aalisin ko muna ang mga luma at naninilaw na dahon. Heto ang magandang halimbawa. Ang pinsalan ng kuhol sa dahon na malapit sa daanan ay mas malamang na mas makagat ng kuhol kaysa sa ibang bahagi. At kaya natanggal na natin lahat yon. Maganda ang itso niya. Posibleng may mga suso dito ngayon. Kami. Ngayon lang nagsisimula ang ulan at karaniwan na yan tuwing taglagas. Kung ayaw mo na ng endive, pwede mo itong putulin dyan. Kung gusto mo pang mag-ani, pwede mo namang putulin ng mas mataas at mag-iwan ng ilan. Yung mga dahon sa gitna, pwede pa silang tumubo ulit. Kaya itong endive, kapag ginawa ito sa ganitong paraan, tutubo ulit. Mula sa pagputol, ayan na. At makikita mo sa ilalim kung saan ko pinutol ay ang magagandang maliliit na dilaw na dahon sa gitna. Kaya sila yung mga pwedeng tumubo ulit. Pagkatapos, ipapakita ko sa iyo kung anong meron tayo dito na talaga namang maganda. Endive, itong isang dahong pang-compost. Tingnan mo yan. Kaya magandang tapusin ang video na ito rito. Ito ang magagawa mo sa endive at makakamit mo ang ganitong resulta. Nagawa ko na ito dati at nagkaroon ako ng magagandang ulo o puso na ganito. Paggalik ko makalipas ang isang linggo, nagsisimula ng magkulay brown ang mga gilid o nabubulok na sa gitna, marahil dahil sa kakulangan ng tubig. Kung tuyo ang Setyembre o Oktubre, lalo na Setyembre, maari kang mawalan ng mga ito. Iyan ang benepisyo ng pamimitas ng dahon. Ang mga halaman na pinananatiling maliit sa pamamagitan ng regular na pamimitas ng dahon ay hindi na nangailangan ng maraming tubig. Kung pababayaan silang lumaki, siguraduhin lang na sapat ang pagdidilig. Mahilig ang endive sa tubig at hindi sila inaamag, hindi tulad ng lettuce. Kaya bagay na bagay silang itanim sa taglagas. Patuloy silang tumutubo at gusto nila ang mamasa-masa at banayad na panahon. Mag-enjoy sa pagtatanim. Huwag magtanim bago summer solstice at mamitas hanggang simula ng taglamig.